gaya ng tawad namin sa kasalanan. At huwag kami maito sa puso, at yadya mo kami sa lahat ng sasamahan. Kailangan ng Espiritu Santo. Bago kayo umupo, nais ko sana na pulutin niyo ang mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan at paghihanay na rin ang inyong upuan. Maaari na kayong umupo. Para sa pagtala ng lumiban, pakitingnan na inyong katabi kung nandyan ba o wala. Narito ba ang lahat? Oo. Ngayon, sa nakikita ko mukhang napakatamlay nyo, kaya magkakaroon na tayo ng energizer na pamumunuan ni Miss Danica Otora. Para sa aming energizer, sasayaw tayo ng Latino Pasaran. Sino ang pamilyar nito? Kami! Maaaring kayo. Hindi sasayaw ay nanatiling nakatayo para sa solo dance. Para sa ating unang steppings, dapat reverse. Saruan, padung dito, saruto, padung dire. Then, ikalawang nga steppings, katong inganan na, dungan na. Sinawot? Okay, sige. Ngayon, para sa pagbasa ng tatlong aralin, meron ba tayong tatlong aralin? Wala po. Ngayon, para sa balik-aral, ano ang ating huling tinalakay? Miss Pamela? Ang huli natin tinalakay ay tungkol sa mga alipin. Tama, napakahusay. Ngayon, dumako naman tayo sa pagganyak na pamunuan ni Miss Garcia. Ngayon, meron ako ipapakita sa inyo na mga larawan at ang kailangan nyo lang gawin ay tukuyin kung ano ito. Ang unang larawan ay, kilala niyo ba siya? Oo! Sino siya? Si Dr. Zensan. Sino si Dr. Zensan? Ayaw. Very good. So next picture is, ano ito? Anong klaseng hayop ito? Talaga! So ano sa tingin nyo ang ating pabasang hayop? Talaga! Ano ito? Manga! Ano ang ating pabasang utas? Manga! Anong isda? Anong isda ito? Bangus! So ano ang pabasang isda ng ating bansa? Bangus! So sa pamagitan ng mga larawan, sa tingin nyo, ano ang ating paksa na tatalakayin ngayon? Maika!
ng Pilipinas. Okay, very good. So, dumako naman tayo sa ating activity. Kailangan ko ng 4 na estudyante na bubuo sa mga naghahalong letra para mabuo ang isang salita.
Joseph. Kasunod naman ay ang pambansang Iyas. Perlas. Ano nga ba ang perlas? Pakibasa? Ang perlas ay isang uri ng iyas na nangmula sa ilang uri ng mga talaba. Ang perlas ay matatagpuan sa ilalim ng dagat. Ito ay isang hugis, bilog o putian. Ginagamit din ito sa paggawa ng mga alahas at iba pa. Ang kasunod naman ang pambansang bulaklak, sampagita. Pakibasa? Ang sampagita ay sumisimbolo sa payaan ng kagandahan at payaan ng pamumuhay ng mga Pilipino. So, ang sampagita din ay ginagamit o ginagawang dekorasyon sa mga sasakyan. O kaya naman ay inuwi ito ng mga Katolikong deboto sa kanilang bahay upang isabit sa kanilang altar. Ang kasunod naman, ang pambansang sapin sa paa, bakya. Pakibasa? Ang bakya ay isang uri ng sabi sa pangyayari sa bakoy. So, ang bakya rin ay isang paborito ng mga turista or paborito na pasalubong ng mga turista. Kaya naman, naging malago at mayaman ang industriya ng bakya sa Pilipinas. Kasunod naman, ang pambansang laro, ang arnes. Pakibasa? Ang arnes ay uri ang pambansang laro ng Pilipinas. Alam naman natin siguro na ang arnes ang pambansang laro ng Pilipinas, di ba? Opo. Ang panghuli naman ang pambansang isda, bangus. Pakibasa? Ang pambansang sagisa ng Pilipinas ay ang bangus. Sapagkat mabagsik ito sa pagiging maliit. So, alam naman natin siguro na tayo mga Pilipino, ang paborito nating pagkain ay bangus. Isa ito sa ating paborito, di ba? Opo. Dahil ito ay maganda, masarap. Tumako naman tayo sa aplikasyon. Ngayon ay igugrupo kayo sa tatlong pangkat na kailangan nyo lang gawin ay bumuhit kayo ayon sa salisal ng aking sasabihin. Kayo ay may 10 segundo lamang upang iguhit ang naayon. So, ito ang illustration board na iyong gagamitin. Pag-ikuha. Handa na ba kayo? Handa na po. Handa na. Saan ang unang pangkat? Here. Pangalawa, pangatlo, ay Una, iguhit ang pambansang watawat ng Pilipinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itaas ang inyong mga naguhit.
pambansang pagkain ng Pilipinas. Isang pambansang Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampo, taas ang iyong lupa. Walo, siyam, sampo. Taas ang iyong nagawa. Naman yung lahat ng mga Marami ka pa Hinong may usay. Ilan ko naman. Perfect. Okay, last number, pang-anim. Iguhit ang pambansang sapin sa paa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampo. Itaas ang iyong mga naguhit. Cinderella's shoe, Cinderella's slipper, slippers of Cinderella. Okay, very good. Lahat kayo ay may mataas na marka. Yay! At ngayon, magkakaroon tayo ng kasulit. Kumuha ng isang kapat na papel. Okay na? Okay na. Pili na mabuti. Number 1. Ito ay sumisimbolo ng katatagan ng isang puno. Ulitin ko. Ito ay sumisimbolo ng katatagan ng isang puno. Number 2. Ito ay pinaguri ang pambansang laro ng Pilipinas. Ito ay pinaguri ang pambansang laro ng Pilipinas. Number 3. Ano ang dalawang kanyang karugila ni Dr. Jose Rizal? Ano ang dalawang kanyang nobela ni Dr. Jose Rizal?
Mind your own paper. Number 5, last number. Ito ay salitang Kastila na ang ibig sabihin ay mapagmahal, maganda o palakaibigan. Ito ay salitang Kastila na ang ibig sabihin ay mapagmahal, maganda o palakaibigan. Tapos na? Focus up. Okay, let's check your answer. Number 1. Change your paper. Number 1, nada. Check. Number 2, Arnis. Check. No limit on your Number 3. No limit on your Correct. Number 4. Cariños. 4 or wala. Sa meaning sa tao. Number 5. Cariñosa. Okay, pass your papers. Very good. Matataas ninyong score. Para sa inyong nakalagay, kunin na yung kwaderno at sulat ang ito, mga ito. Itaas din na Para sa ating pagtatapos, base sa ating mga natutunan, ano nga ba ang mga pambansang sagisag ng Pilipinas? Batawan. Kalabaw, Bangus, Zamboanga, Mangga. Very good. So, ayun lamang ay ang mga ilang sagisag ng Pilipinas. Ngayon, bakit dapat natin ipagmalaki ang mga pambansang sagisag? Okay, Miss Hello? Dapat ipagmalaki ang mga kabansang sagisag dahil nagpapakita ng mga ito ng pagkakakilanlan at pagkakaisa ng isang bansa. Okay, very good. So, wala na ba kayong mga katanungan tungkol sa ating lesson today? Wala po. Naintindihan mo ba lahat? Opo. Okay. Okay, so magtayo para sa ating manalangin. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, Glory be to the Father, and to the Son,